Magandang hapon po. Already session 6. Tayo po ay nasa ika-6 na session na po. Okay na? Okay na? No? Aren't you tired? Hindi po ba kayo pagod? Okay? Okay lang po ba? Okay, good. Okay, before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na manatili sa church. Thank you for allowing great chance we can have New Beginner Bible Study. Salamat po sa pagpapahintulot na magkaroon kami ng New Beginner Bible Study. After salvation, we want to know how to live a new Christian life. Pagkatapos po maligtas, nais naming malaman kung paano mamuhay sa pamumuhay Kristiyano. So please teach and guide us through the Word of God. Kaya pakiusap, turuan niyo po kami at patnubayan sa salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa po, maunawaan namin ang iyong kalooban sa salita ng Diyos. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito, magmula sa simula hanggang matapos, umaasa lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's open to the Bible with 119. Buksan natin po sa ating Biblia. 119. With 119, 71. 119 verse 71. Okay, 119.71. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. Okay, today's topic is affliction. Sa araw na ito, yung topic po ay patungkol sa mga kapigatian, kahirapan. In first session, I already mentioned we shouldn't misunderstand. There are the thing we shouldn't misunderstand after salvation. Napaliwanag ko na po ito sa unang session na mayroon pong mga bagay na dapat hindi po tayong magkaroon ng maling pagkakaunawa. After salvation, we expect we don't have any affliction. Kung inaasahan natin pagkatapos ng kaligtasan, hindi na tayo tatanggap ng kahirapan. But after salvation, we encounter a lot of affliction. Pero po, pagkatapos ng kaligtasan, haharap tayo sa napakaraming mga kahirapan. Even though you got the salvation, God will allow many affliction in your life. Kahit na nagkaroon ka na po ng kaligtasan, ipinapahintulot pa rin ng Diyos sa iyong buhay ang maraming kahirapan. That's why we need to understand why God allowed the many affliction. Kaya kailangan nating maintindihan bakit ipinahintulot ng Diyos ang maraming kapigatian. 71, it is good for me that I have been afflicted. Sinabi po ng verse 71, mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako. The first reason why God allowed the affliction, ang unang dahilan kung bakit pinapahintulot ng Diyos yung mga kahirapan, because it is a benefit us. Dahil ito po yung kapakipakinabang para sa atin. It looks contradictory, right? At para bang kasalungat po ito, di ba? You don't like affliction, right? Ayaw nyo po ng mga kahirapan, tama po ba? Right? Nobody like affliction. At walang sino man po yung gusto ng kahirapan. But the Bible said it is a benefit to us. Pero sinasabi ng Biblia, ito po yung pakinabang para sa atin. That's why God allowed the affliction. Kaya pinahintulot ng Diyos ang mga kahirapan. Lamentation chapter 3. Panaghoy, Kapitulo 3. Lamentation chapter 3. Panaghoy, chapter 3. Verse 33. Versikulo 33. Lamentation chapter 3, verse 33.
After Jeremiah, meron Lamentation. Pagkatapos ng Jeremias, may aklat po ng panaghoy. 33, basahin po natin ang sabay-sabay. Sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan man. Yeah, oppression is not God's original will, yeah, but His providence. Providence. Sa katunayan po, yung kahirapan po, hindi ito yung tunay na kalooban ng Diyos, kundi ito yung pagkalinga ng Diyos. Yeah, when God allowed the oppression, there is His will. Kapag pinaintulot ng Diyos yung kahirapan, meron pong kalooban, There is His good will. meron pong kanyang mabuting kalooban. Yeah. That's why God allowed the oppression to us. Kaya pinaintulot ng Diyos ang kahirapan sa atin. Yeah. So an oppression is not God's original will, but His providence. Yung kahirapan po, hindi talaga ito yung original na kalooban ng Diyos, kundi kanyang pagkalinga. Because the oppressions are benefit to us. Dahil yung mga kahirapan ay kapaki-pakinabang para sa atin. And we can acquire more precious things through oppression. At tayo po'y makakakuha ng mas maraming mahalagang bagay sa pamamagitan ng mga kahirapan. And also we can be more completed and matured through oppression. At tayo po'y higit na magiging sakdal at matured sa pamamagitan po ng mga kahirapan. So, we will think about this matter. Kaya pag-iisipan po natin ang mga bagay na ito. So, yeah. And now we think about the type of oppression of a Christian. Ngayon, pag-isipan din natin yung mga uri ng kahirapan ng mga Kristiyano. At first, we need to discern the difference, test, and the temptation. Una, kailangan nating makilala yung pagkakaiba po ng pagsubok at ng tukso. Yeah, James chapter 1. James chapter 1. Santiago Kapitulo 1. Verse 13 and 14. James chapter 1, 13 and 14. Santiago chapter 1, verse 13 hanggang 14. 13 and 14. James chapter 1, 13 and 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag sabihin ng sinuman kapag siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masama at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. Help sister bago. Tulungan po natin yung mga bagong po natin. Yung isang sisters po. Yeah. We need to understand there is a test and temptation. Kailangan nating malaman po na merong pagsubok at tukso. Yeah. God tests us. Sinusubok po tayo ng Diyos. God does not tempt us. At hindi tayo tinutukso ng Diyos. But, pero alam niyo po, Satan can tempt us. si Satanas, magagawa niya tayong tuksuhin. Yeah, so test comes by God. Kaya yung pagsubok ay mula sa Diyos. But temptation comes by Satan. Pero yung tukso ay mula kay Satanas. Why God tests us? Bakit tayo sinusubok ng Diyos? Another word, test, we can use another word, test, trial. O ito po yung pagsubok, pagsusulit. Pareho, pareho Tagalog. Anyway, yeah, test, trial, pareho. Yeah, God tests us to know whether we really love Him or not. Sinusubok tayo ng Diyos upang malaman niya kung talagang minamahal natin siya o hindi. Halimbawa, God tested Abraham in the Bible, right? Halimbawa, sinubok ng Diyos si Abraham sa Biblia. Yeah, God commanded to Abraham to offer his son Isaac as a burnt offering. Iniutos ng Diyos kay Abraham na ialay ang kanyang tanging anak bilang handog. Yeah, it was a really great test
to Abraham. Ito po yung napakalaking pagsubok para kay Abraham. Then Abraham offered his son Isaac as a burnt offering. At inaalay po ni Abraham ang tanging anak niyang si Isaac bilang handog na sinusunog. He obeyed, right? Siya po ay sumunod. Then it was a testify he really loved God. Kaya ito yung pagsubok kung talagang minamahal ng Diyos. It's a God's test. Ito yung pagsubok ng God Diyos. allowed many affliction in our Christian life. Ipinaintulot ng Diyos ang maraming kahirapan sa ating buhay Kristiyano. It's also God's test. Ito rin yung pagsubok ng Diyos. Through test, we can be trained. Na sa magitan ng pagsubok, tayo po'y masasanay. Our faith can be more strong. Yung pananampalataya natin ay magiging malakas. Through God's test, our faith can be more strong. Sa magitan ng pagsubok ng Diyos, magiging matibay po yung ating pananampalataya. We are trained. Kaya tayo po'y sinasanay. But Satan tempts us. Pero tinutokso tayo ni Satanas. Why Satan tempts us? Bakit ba tayo tinutokso ni Satanas? Because he want to stumble us. Dahil nais niya pong tayo ay matisod. Satan cannot takes away our salvation. Hindi na po makukuha pang muli ni Satanas yung kaligtasan natin. Our salvation is just safe. Yung kaligtasan natin, ligtas po. Our salvation cannot be lost. Hindi na po nawawala yung ating But kaligtasan. Satan can stumble our Christian life. Pero kayang tisurin ni Satanas ang ating buhay Kristiyano. That's why Satan continuously tempts us in our Christian life. Kaya patuloy tayong tinutokso ni Satanas sa ating buhay Kristiyano. But God does not tempt us, right? Pero yung Diyos po hindi siya nanunukso. God only tests us Sinusubok lang tayo ng Diyos for good purpose. para sa mabuting layunin With a good, He's aware. na merong kanyang mabuting kalooban. And we have to know we can have a affliction because we are born again Christian. At kailangan din nating malaman na maaaring magkaroon po tayo ng kahirapan dahil tayo po yung mga ipinanganak na muling Kristiyano. We can have a affliction in preaching the gospel. Magkakaroon po tayo ng kahirapan sa pangangaral ng Ebanghelyo. First Peter, let's open. First Peter chapter 2. Buksan po natin unang Pedro kapitulo 2. Chapter 2, 19. 2:19. Chapter 2:19, First Peter. Chapter 2 verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ito'y kapuri-puri kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Suffering. There is a suffering wrongfully. Meron po ditong nagdurusa ng hindi nararapat. It means that we can suffer, we can have oppression, without any reason. Ibig sabihin, pwede tayong magdusa ng kahirapan nang walang anumang kadahilanan. Even though we don't have a problem, we can have a suffering. Kahit na wala naman tayong problema, pwede tayong magdusa. 2 Timothy chapter 3. Ikalawang Timoteo, kapitulo 2, 3. Chapter 3, verse 12. Chapter 3, verse 12. 2 Timothy chapter 3, verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Tunay na lahat ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Right? All who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. It's suffering wrongfully. Ito po yung nagdurusa ng hindi nararapat. Right? After salvation, we have a heart to live a godly life. Kaya di ba pagkatapos ng kaligtasan, gusto nating mamuhay na may kabanalan? Tama po ba? You have the heart to live a godly life. Di ba po meron kayong puso na gustong mamuhay na may kabanalan? You want to avoid the sin. Gusto niyong iwasan ang kasalanan? You want to go to church. Na gusto mong magpunta sa church? You want to live a Christian life. Gustong mamuhay sa Kristiyanong pamumuhay? It's a godly life. Yan po yung may kabanalan. But at that time, you can meet persecution.
Pero sa oras na yun, pwede kang humarap sa mga kahirapan. Because this world doesn't want you live a godly life. Dahil ang sanlibutan ito, ayaw nito na mamuhay ka na may kabanalan. Because this world belongs to Satan. Dahil ang sanlibutan ito ay nabibilang kay Satanas. Satan doesn't want you live a godly life. At ayaw ni Satanas na mamuhay ka na may kabanalan. That's why Satan encourages people to persecute you. Kaya hinihimok ni Satanas ang mga tao na ikaw ay usigin. Halimbawa, bago kaligtasan mo, you're in Catholic. Halimbawa, bago ka naligtas, ikaw ay nasa Katoliko. But after salvation, you will not go to Catholic church anymore. Pero pagkatapos maligtas, hindi ka na ulit nagpunta doon sa Katoliko. You want to come to our church. Gusto mo nang magpatuloy sa ating church. So all your family are still Catholic. Pero yung buong pamilya mo, Katoliko pa rin. Then they don't want you go to our church. At ayaw nila na magpunta ka sa ating church. That's why they will persecute you. Kaya nga, uusigin ka nila. Why you go to our church? Bakit? Why you stop go to Catholic? Bakit tumigil ka sa pagsimba sa Katoliko? Why you betray Catholic? Bakit tinalikuran mo yung Katoliko? If you continue go here, we will remove you from our family. Kung magpapatuloy kang dumalo sa church na yan, ay papaalisin kita sa aming pamilya. Even some family, if you continue come to our here, you shouldn't come to our house again. At sinasabi pa ng ibang kapamilya mo na kapag magpapatuloy ka sa church na ito, huwag ka na uling babalik sa bahay na ito. They can threaten you, right? Kaya maaari ka nilang takutin. It's a persecution, right? Yan po yung mga pag-uusig. Tama po ba? You don't have any problem, right? You will suffer oppression. Kaya kahit na wala kang anumang problema, magdurusa ka ng kahirapan. It is a oppression because you receive, because you are Christian. Ito yung kahirapan dahil ikaw isang Kristiyano. And then when you try to preach the gospel, right? You can also suffer a lot of oppression. At kapag sinusubukan mong ipangaral ang ebanghelyo, magkakaroon ka rin po ng maraming kapigatian. 2 Timothy chapter 1. Ikalawang Timoteo chapter 1. 2 Timothy chapter 1 verse 8 Verse 8 po. 2 Timothy chapter 1 verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. There is a suffering for the gospel. Meron pong pagdurusa alang-alang sa ebanghelyo. After you got the salvation, you have a heart to preach the gospel. Pagkatapos mong maligtas, nagkaroon ka ng pusong ipangaral ng ebanghelyo. Tama po ba? Last Sunday we learn about the evangelism, right? Nung nakarang linggo na pag-aralan natin yung tungkol sa evangelism. You have a heart to evangelize your family. Na meron kang pusong ibahagi ang ebanghelyo sa iyong pamilya. But when you try to evangelize the people, their heart is different from your heart. Pero kapag sinusubukan mo mag-evangelize sa mga tao, yung kanilang puso ay iba mula sa iyong puso. Maybe usually most of them don't have interest in the Bible seminar. Marahil kadalasan sa kanila, wala talaga silang interest. Hindi sila interesado sa Bible seminar. They more focused on this world, right? Mas nakatuon sila sa mundong ito. Tama po ba? You will meet difficulty in evangelism. Kaya harap ka sa kahirapan sa evangelism. Tama po ba? Meron? That's why we will suffer a lot of oppression to preach the gospel. Kaya magdurusa tayo ng maraming kahirapan dahil sa pangangaral ng ebanghelyo. But even though there is a lot of oppression for the gospel, we have to continue preaching the gospel. Pero kahit na napakaraming kahirapan sa pangangaral ng ebanghelyo, kailangan nating ipatuloy na ipangaral ng ebanghelyo. It is the oppression we receive because we are real saved Christian. Ito yung kahirapang natanggap natin dahil tayo po ay mga tunay na ligtas na Kristiyano. And we have an operation for church and saints. At magkakaroon tayo ng kahirapan para sa church at sa mga banal. Colossians chapter 1. Colosas Kapitulo 1.
Colossians chapter 1, 24. 1:24. Colossians chapter 1, 24. Okay, also basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo, at sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. Yeah. Apostle Paul said, I now rejoice in my suffering for you. Sinabi po ni Apostol Pablo, nagagalak ako sa aking pagtitiis alang-alang sa inyo. Yeah, he had a suffering for the brothers and sisters. Meron po siyang pagtitiis alang-alang sa mga kapatid. Maybe this time you don't understand why he had a suffering for the brothers and sisters. Marahil sa oras ito, hindi nyo pa naintindihan kung bakit si Pablo po ay merong pagtitiis alang-alang sa mga kapatid. But someday you will understand. Pero balang araw, mauunawaan nyo po. Here, meron newly saved, right? Dito po, mayroon pong mga bagong ligtas. Yeah, you are like a newborn baby, Kayo po ay tulad ng isang bagong silang na sanggol. right? Baby, right? Spiritual newborn baby. Yung spiritual na bagong silang na sanggol. Here, there are also mother. At dito po, mayroon na rin pong mga ina. As a mother, you already have experience. You brought up your children. At bilang mga ina, naranasan nyo na po na magpalaki ng inyong mga anak. Bring up your children, madali o mahirap. Yung pagpapalaki ng inyong mga anak, madali o mahirap? Lahat say mahirap. Lahat po sinasabi, mahirap. Tama po ba? Mahirap? Yeah, mahirap. Opo, mahirap po. Yeah, because they, even though you ask something, they don't follow. Dahil kahit na may hinihiling ka, hindi nila sinusunod. Yeah. Especially baby, right? Even they don't know. Sometimes, right? They have a lot of poo-poo. Maging yung mga baby, kahit na hindi nila alam, maraming beses silang dumudumi. So as a mother, always you have to clean, wash it. Kaya yung nanay po, palagi kailangan maghugas, maglinis. Nighttime, baby doesn't have a sleep. Kapag gabi, yung baby hindi natutulog. Always umiyak. Tama? Mahirap, right? Yeah. Now, some brothers and sisters, they are take care of you. Ngayon po, ilan sa mga kapatid po, yung nangangalaga sa inyo. You are newborn baby, right? Some Diba? brethren take care of you. Kayo po yung bagong silang nasanggol, yung ilang kapatid, inaalagaan ka. They take care of you, right? Sila yung nangangalaga sa iyo. Yeah, that's why they sacrifice a lot. Kaya maraming beses silang nagsasakripisyo. It's a suffering also. Kaya ito rin po ay pagdurusa. Yeah, especially church focus on the preaching the gospel. Lalo na po yung iglesia ay nakatuon sa pangangaral ng ebanghelyo. Churches suffer a lot of oppression for the gospel. Kaya ang iglesia po ay nagdurusa ng kahirapan dahil sa So ebanghelyo. after salvation, we have to participate in this suffering. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating makibahagi sa pagdurusang ito. So in church, there are a lot of ministry. Kaya sa church po, napakaraming ministry. This morning, right? Choir, they sing, right? Sa umagang ito, yung choir po, umawit po sila. Magandang kanta. Tama? Yeah, you heard magandang kanta? Napakinggan niyo po yung napakagandang awit. Yeah, tama? Tama po ba? To have a good, beautiful song, they practice every day. Upang magkaroon ng magandang awitin, linggo-linggo silang nag-iensayo. They sacrifice, right? Nagsasakripisyo po sila. This afternoon, after sermon, you have a lunch. Di ba po, pagkatapos ng sermon, kayo'y kumain ng tanghalian. To have a lunch, some brothers and sisters, they sacrifice in the kitchen, right? Upang makakain ng lunch, merong mga kapatid na nagsakripisyo sa kusina. And many brothers and sisters always clean church. At marami sa mga kapatid yung palagi naglilinis ng church. Yeah, there are many sacrifices in church. Napakarami pong sakripisyo sa loob ng church. Maybe someday, when you become more mature, you can also sacrifice for the church. At marahil balang araw kapag ikaw ay naging mas matured na,
pwede ka na ring magsakripisyo para sa church. But that's our affliction. We have to suffer for church and the saint. At yan yung mga kahirapang kailangan nating danasin para sa church at sa mga banal. But sometimes we can have affliction because of sin. Pero minsan po, pwede rin tayong magkaroon ng kahirapan dahil sa kasalanan. First Peter chapter 2. Unang Pedro, Kapitulo 2. First Peter chapter 2 verse 20. Unang Pedro, Kapitulo 2, 20. Okay, chapter 2 verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat anong pakinabang nga kung kapag kayo nagkakasala at tinaampas dahil dito, ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagdurusa dahil dito, at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. As we learn, if we suffer affliction because of the gospel, because of the church, it's good. It's good. Gaya ng ating natutunan, kung tayo nagdurusa ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo, dahil sa church, mabuti po ito. But if you have an affliction because of your sin, it's not good, right? Pero kung nagkaroon ka ng kahirapan dahil sa iyong kasalanan, hindi po ito mabuti. After salvation, right? If you continue sin, God will discipline you. Pagkatapos ng kaligtasan, kung ikaw ay magpapatuloy sa pagkakasala, didisiplinahin ka ng Diyos. When we are saved, we became children of God. Nung tayo po ay maligtas, tayo ay naging mga anak ng And Diyos. God became our Father. At ang Diyos po ay naging ating Ama. That's why as a children, if we continue sin, Father discipline children. Kaya bilang mga anak, kapag tayo ay nagkasala, didisiplinahin tayo ng Diyos Ama. Even though we commit sin again, right? We will not go to hell. Kahit tayo magkasala ulit, hindi na po tayo mapupunta pa sa impyerno. Because Jesus obtained eternal redemption. Dahil tinitiyak na po ni Jesus ang walang hanggang katubusan. But if we continue sin, He will discipline us. Pero kung patuloy tayo sa pagkakasala, didisiplinahin niya tayo. It is the affliction we receive because of sin. At kung ito yung kahirapang tinanggap natin dahil sa kasalanan. So we shouldn't have an affliction because of sin. Kaya dapat na huwag tayong magkaroon ng kahirapan po dahil sa kasalanan. Okay? So we think about now benefit of affliction. Kaya ngayon, pag-isipan natin yung pakinabang po ng kahirapan. We learn why God allowed the affliction. Pinag-aralan po natin bakit pinaintulot ng Diyos ang kahirapan. Because the affliction is a benefit to us. Dahil yung kahirapan po ay pakinabang para sa atin. So what's the benefit? Kung gayon, ano po yung pakinabang? First, we can be trained. Una, tayo po ay masasanay. God tests us to train us. Sinusubok tayo ng Diyos upang tayo ay sanayin. Let's open Job chapter 23. Buksan natin Job chapter 23. Job 23 verse 10. Job chapter 23 verse 10. 23 verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. As we know, Job, he received a lot of afflictions. Gaya ng ating nalalaman, si Job po nakatanggap ng maraming kahirapan. Then, after he passed through the affliction, it's his testimony. At pagkatapos niya pong malampasan ang lahat ng kanyang kahirapan, ito po yung kanyang naging patotoo. When he has tested me, I shall come forth as gold. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. What do you mean? I shall come forth as gold. Ano po yung ibig sabihin ng lalabas akong parang ginto? Do you like gold? Gusto niyo po ba ng ginto? You like, right? Gusto niyo po, di ba? Because gold, very expensive, right? Dahil mahal po ang ginto. It's very beautiful. Ito ay napakaganda. But, the original gold stone, Pero yung original po na batong ginto, it has a lot of impurity. napakarami po nitong karumihan. Original gold stone, there are a lot of impurity. Yung original na ginto po, na bato nito, ay talagang maraming karumihan. Then it's not beautiful. At hindi po ito maganda. It's not expensive. At hindi rin ito mamahalin. That's why we need to purify gold stone.
Kaya kailangan pong dalisayin yung ginto. How to purify this gold stone? Paano po dadalisayin ang batong ginto na ito? Meron, it's a fiery part. Alam niyo po, meron po ditong tinatawag na Fiery, the fire, hot, fiery, right? Fiery, the fire, very hot fire, furnace, yeah, yung nagniningas na fiery furnace. Alam? Very hard furnace, like a pot, hot furnace. Naintindihan? Anyway, we have to put gold stone to this furnace. kaya kailangan nating ilagay yung batong gintong ito Then dito the sa gold stone melt down. kung gayon matutunaw po yung ginto. Then impurity comes out. Kung gayon lalabas po yung karumihan. Not one time, many times repeat. Hindi po isang beses kundi maraming beses. Then gradually, it become At unti-unti ito po yung magiging walang impurity. yung wala na pong karumihan. It is called Tinatawag po itong pure gold. dalisay na ginto. Hindi the more pure gold. Hindi po yung market na pure gold. Pure gold. It become pure gold. Ito po yung magiging dalisay na ginto. Naintindihan? To become pure gold, need to enter the very hard furnace. Upang maging ginto, kailangan itong ipasok sa nag-aapoy na hurno. It symbolize the oppression in our Christian life. Sinisimbolo nito yung kahirapan sa ating buhay Kristiyano. So when you pass by more and more the oppression, you can be more trained. Kaya kapag humaharap kayo sa napakaraming kahirapan, ikaw ay higit na magiging sanay. You can be more mature. Ikaw ay magiging mas mature. Your faith will be more strong. Yung pananampalataya mo magiging matibay. That's why you say you don't yet have experience this kind of oppression, right? Kaya sa mga bagong ligtas, hindi nyo pa po naranasan yung ganitong uri ng kahirapan. That's why you cannot say that you are really mature. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay talagang matured na. But in church, many brothers and sisters already passed by this kind of oppression. Pero sa loob ng church, marami na pong mga kapatid yung nakadaan sa kahirapang ito. That's why they are already trained. Kaya sila po'y sanay na. They are more strong in the faith. Sila ay right? mas matibay na sa pananampalataya. So that's why you can learn through them. Kaya tayo ay matututo mula sa kanila. And then we can get the blessing and glory through the affliction. At tayo po'y makakakuha ng pagpapala at kalwalhatian sa magitan ng kahirapan. Romans chapter 8. Roma Kapitulo 8. Romans chapter 8. 17 and 18. Versikulo 17 hanggang 18. 17 and 18. Okay, 17 and 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayo kasama niya, upang tayo liwaltiin namang kasama niya. At tinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan na hindi karapat-dapat may hambing sa kalwalhatiang mahayag sa atin. If indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. Kaya, upang tayo liwaltiin namang kasama niya. So we have to understand, without oppression, without glory. Kailangan nating malaman kung walang kahirapan, walang kalawalhatian. It is a God's way. Ito yung paraan po ng Diyos. But how about your thought? Pero paano naman po yung sa inyong iniisip? What most of people wants? Ano yung madalas na gusto ng tao? Usually we want to get the glory.
Kadalasan gusto nating makuha yung Right? kaluwalhatian. We want to get the blessing, right? Gusto nating makuha yung pagpapala. But we don't want affliction. Pero ayaw naman natin ng kahirapan. Tama po ba? Tama mo ba? Yeah. You want the blessing, but you don't want the affliction. Gusto mo ng pagpapala, pero ayaw mo ng kahirapan. But don't expect the blessing without affliction. Pero wag mong asahan yung pagpapala kung walang kahirapan. Because this is God's way. Dahil ito po yung paraan ng Diyos. To get the blessing, you have to suffer affliction first. Kaya para makuha yung pagpapala, kailangan mo munang maranasan ng kahirapan. Let's pause. Ipagpalagay po natin. Yeah, this is glory. Ito po yung kaluwalhatian. Glory or the blessing. Yung kaluwalhatian po, pagpapala. You, gusto? You want? Gusto niyo po ba? You want to receive, right? Gusto niyo po ba itong tanggapin? Yeah. But to get this one, kailangan. Ano po? Pero para matanggap ito, meron pong kailangan. It's affliction. Ito yung kahirapan. God give the blessing by wrapping your blessing by affliction. Ibibigay ng Diyos yung kahirapan, yung pagpapala po na nakabalot sa kahirapan. Naintindihan? Naintindihan po? Teacher, to get the blessing, you have to suffer affliction. Kaya upang makuha yung pagpapala, una kailangan mo munang maranasan ng kahirapan. Naintindihan niyo po? This is God's way. Ito po yung paraan ng Diyos. Yeah. That's why God's time, the Bible said, if you read the Bible in Genesis chapter 1, God's time goes from evening to morning. Kaya sa panig ng Diyos, sa Genesis po kung mababasa nyo, na lumilipas yung oras ng Diyos mula sa gabi hanggang umaga. Our time, right, goes from morning to evening, right? Yung oras natin lumilipas po mula umaga hanggang gabi. But God's time goes from evening to morning. Pero yung oras ng Diyos lumilipas mula gabi hanggang umaga. Evening means affliction in our life. Ibig sabihin ng gabi, ito yung kahirapan sa ating buhay Morning is a Kristiyano. blessing in our life. Yung umaga, ito yung pagpapala sa ating buhay. This is God's way. Ito yung paraan ng Diyos. Yeah, but the important thing, chapter 8 verse 18, Pero yung malaga dito, chapter 8, verse 18 the po, sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. ang pagtitiis sa panahong kasulukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. 2 Corinthians chapter 4 also. Ganon din po, 2 Korinto kapitulo 4, Chapter 4, 17. chapter 4, verse 17, 2 Corinthians chapter 4, 17. 2 Korinto 4:17. Okay. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. It said, our light affliction. Sinasabi po dito, yung ating magaang kapigatian. Maybe when you have the affliction, you can say that it's a heavy affliction. Marahil kapag may kahirapan ka, sinasabi mo, yung kahirapan mo, mabigat na kahirapan. But the Bible says it's a light affliction. Pero sabi po ng Biblia, magaang kapigatian. And so even though you have the affliction, your affliction is a moment, for a moment. At kahit na may kapigatian kayong kapigatian ito, panandalian. Tama po ba? It's a temporary affliction. Ito po yung panandaliang kapigatian. But how about your blessing, glory you will receive in the future? Pero paano naman po yung pagkapala, kaluwalhatiang matatanggap ninyo sa hinaharap? A far more exceeding and eternal weight of glory. Walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. You will receive this amount of affliction in this world. Tatanggap ka ng napakaliit na kaluwalhatian sa mundong ito. But the blessing you will receive in heaven, endless. Pero yung matatanggap mong kaluwalhatian sa langit, walang hanggan. If so, don't you want to receive affliction? Kung gayon, ayaw nyo po bang tumanggap ng kahirapan? Gusto o hindi? Gusto nyo po o ayaw ninyo? Gusto. Right? Gusto. Halimbawa, right? There is a very hard work in this world. Halimbawa po, meron talagang napakatinding pagpapagal sa mundong ito.
let's suppose if you do hard work for 10 hours a day, Halimbawa, kung talagang nagpagal ka ng 10 oras sa isang araw, as a reward, yeah, you will get this amount of gold. at bilang gantimpala, makakatanggap ka ng ganitong halaga ng ginto. You can have a 10-hour hard work. Pero magkakaroon ka ng 10 oras na pagpapagal. You will get this amount of gold. At makakuha mo yung ganitong halaga na ginto. Will you do? Gagawin nyo pa rin ba? Gagawin nyo po? Ayaw? Ayaw po? Lahat gusto, right? Lahat po gusto magtatrabaho po, di ba? Tama ba? Yeah. The oppression in this world, yeah, it's just small. Yung kahirapan po sa mundong ito, napakaliit Yeah. po. But the glory we will receive is just so great. Pero yung kalawatang matatanggap natin ay napakadakila. And also it's an eternal glory. At ito pa ay walang hanggang kaluwalhatian. And then we can trust in only God through the oppression. At tayo po'y magtitiwala lamang sa Diyos sa pamagitan ng mga kapigatian. Yeah, 2 Corinthians chapter 1. Unang Korinto, kapitulo, Ikalawang Korinto, chapter 1. 2 Corinthians chapter 1. Chapter 1 po. Verse 8 and 9. Versikulo 8 hanggang 9. Chapter 1, 8 and 9. Okay. Yeah, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapigatian na naranasan namin sa Asya, sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya. Ano pat kami ay nawawalan na ng pag-asang mabuhay. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol na kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Apostle Paul really suffered the great oppression. Sa Apostol Pablo talagang nagdusa ng napakatinding kahirapan. While he was in oppression, what he learned? Habang siya ay nasa kahirapan, ano po yung kanyang natutunan? He learned what very important thing. Natutunan niya yung isang mahalagang bagay. Yeah. He learned how to trust in the Lord. Natutunan niya kung paano magtiwala sa Yeah. Panginoon. When you are in oppression, right? Yeah. You can know that you have to really trust in God. Kapag ikaw ay nasa kapigatian, malalaman mo na kailangan mo talagang magtiwala sa Diyos. Sometimes while you are in oppression, you understand you cannot do anything. Minsan habang nasa kapigatian ka, maintindihan mo, wala ka talagang magagawang anuman. When you meet great oppression, you realize that you cannot overcome this oppression by your own way. Kapag umarap ka sa matinding kapigatian, mararanasan mo na hindi mo talaga magagawa itong malampasan sa iyong sariling pamamaraan. You can know that God can solve your oppression. Malalaman mo na Diyos lamang yung makapaglulutas ng iyong mga Then kahirapan. maybe you will cry out to God. At ikaw ay dadaing sa Diyos. God help me. Diyos, pakiusap, tulungan mo ako. You will sincerely pray to God. At ikaw ay tapat na mananalangin sa You Diyos. can learn how to trust in God. Matututunan mo kung paano magtiwala sa Diyos. It's really great lesson. Ito ay talagang napakalaking aral. So while you are in oppression, you have to learn how to trust in God. Kaya habang nasa kahirapan ka, matututunan mo kung paano magtiwala sa Diyos. You will experience God will really help you. God really help you. At mararanasan mo talagang tutulungan ka ng Diyos. Yeah. So maybe someday you will also meet oppression in your Christian life. Marahil balang araw, ikaw din po ay haharap sa kahirapan sa iyong buhay Kristiyano. At that time, don't rely on yourself. At sa pagkakataong iyon, huwag kang magtiwala sa iyong sarili. Don't rely on your own way. Huwag kang magtiwala sa iyong sariling pamamaraan. God is the only solution. Ang Diyos lamang yung tanging God is solusyon. the only one who can help you. Ang Diyos lamang ang siyang makakatulong sa iyo. God is the only one who can solve your oppression. Ang Diyos lamang ang siyang makakalutas ng iyong problema. You have to learn. Kailangan mo itong matutunan. And we will stop sin through the oppression. At tayo po'y hihinto sa kasalanan kapag sa magitan po ng mga kapigatian. Awit 119. Awit 119. Awit 119. Awit 119. 67. Versikulo 67. 67. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Bago ako nagdalamhati, ay naligaw ako.
Ngunit ngayon tinutupad ko ang salita mo. Yeah. Before I was afflicted, I went astray. Bago ako nagdalamhati, ay naligaw ako. Yeah. But now, yeah, I keep your word. Right? Ngunit ngayon, tinutupad ko ang salita mo. So, sometimes, right, God correct your sin by allowing affliction. Minsan po, tinatama ng Diyos yung kasalanan mo sa pamamagitan po ng pagpapahintulot ng kahirapan. And then you have to catch it. It's God's message. Kung gayon, kailangan mong makuha. Yeah, Ito yung mensahe ng Diyos God want to correct my way, na gustong itama ng Diyos yung daan ko through the affliction. na sa magitan ng kahirapan. Yeah. So as the writer of Psalm said, now I keep your word. Kaya gaya ng manunulat ng awit, ngayon tinutupad ko ang salita mo. Even though we got saved, right? You're not yet change it. Kahit na naligtas na po tayo, hindi ka pa rin po nababago. Our character was not yet changed. Yung ating pag-uugali, hindi pa rin nababago. Sometimes we still have the sharp character. Minsan meron pa rin tayong matatalas na pag-uugali. I'm not sure have you ever tried to climb the mountain? Hindi ko po alam kung nasubukan nyo na pong umakyat ng bundok. Bundok. Yeah. And then there are water stream flowing from the top to under the lower part. At meron pong yung umaagos yung tubig mula sa itaas hanggang sa pinakababa po. Meron valley, right? Meron water stream, right? On Kaya the mountain. meron po diyang talon, yung tinatawag na talon po. Yeah. Then you can try to see the stone here, the near top. At subukan nyo pong tingnan po yung nasa mataas po na yung bato. Usually the bato kagaito. Kadalasan po yung bato ay kagaya nito. Very sharp, right? Yung talagang napakatalas. Try to search the bato this place. Subukan nyo pong maghanap ng bato sa mababang lugar. You can find the bato round. Makikita nyo po yung bato na pabilog. Magkaiba? Bakit magkaiba? Bakit po magkaiba? Yeah. It's rolling from here, Dahil ito po'y gumugulong mula dito. right? And then sharpening trim. Then yung matatalas pong bahagi ay nababawasan. Because of the sharp bato each other, trim, right? Dahil po sa matatalas na bato, sila po'y nababawasan po ito. Naintindihan niyo po? Yeah. Even though we got saved, we still like this bato. Kahit na naligtas na tayo, meron pa rin po tayong ganitong bato. Yeah, we still have a sharp character, right? Meron pa rin tayong matatalas na pag-uugali. But God gradually trim. Pero unti-unti itong binabawasan ng Diyos By allowing affliction. sa pagpapahintulot ng mga kahirapan. When you have affliction, your sharp character gradually trimmed. Kapag may kahirapan ka, unti-unting mababawasan ng iyong matatalas na pag-uugali. Then you can have a round character in the end. At sa huli, magkakaroon ka ng pabilog na pag-uugali. You can be more mature. Ikaw higit na magiging mature. So, Kaya po, right, affliction is a benefit, right? may pakinabang po yung kahirapan. Tama That's po why ba? God allowed the affliction. Kaya pinahintulot ng Diyos yung kahirapan. Because it's a benefit. Dahil ito po yung pakinabang. So what should be the attitude for the affliction? Kung gayon, ano po yung dapat na pag-uugali para sa kahirapan? We should overcome by knowing that God helps us. Kailangan natin itong malampasan na lamang tutulungan tayo ng Diyos. Awit 34, Awit 34, verse 19. versikulo 19. Awit 34:19. Awit 34:19. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Marami ang kapigatian ng matuwid, ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Tama po ba? Marami. Many are the affliction of the righteous. Marami ang kapigatian ng matuwid. The righteous here save the people. Ang matuwid dito ay yung taong ligtas. But the Lord delivers him out of them all. Ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. We have to know, who allowed the affliction to you?
Kailangan nating malaman, sino yung nagpahintulot ng kahirapan sa iyo? Your family, Ang iyo bang pamilya? your friend, Ang iyo bang kaibigan? your neighbor. Ang iyo bang kapitbahay? God alone. Ang Diyos yung nagpahintulot. God allow affliction in your life. Ang Diyos ang nagpahintulot ng kahirapan sa iyong So buhay. who can solve your affliction? Kung gayon, sinong makalulutas ng kahirapan mo? God can solve your affliction. Ang Diyos yung makapaglulutas ng kahirapan Even though mo. God allow many affliction, He can deliver you from the affliction. Kahit na pinahintulot ng Diyos ang maraming kapagkatian, ililigtas ka ng Diyos sa mga ito. You need to have this faith. Kailangan mong magkaroon ng ganitong Then you pananampalataya. can endure while you have affliction. Kung gayon, magagawa mong magtiis habang ikaw ay nagdurusa ng kahirapan. First Peter chapter 4, Unang Pedro Kapitulo 4, chapter 4, verse 19. versikulo 19. Chapter 4, 19. 4:19. First Peter chapter 4, 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay pagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Those who suffer according to the will of God. Yung mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos, Right? You have a suffering, affliction, according to His will, God's will. meron kang kahirapan pagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos. Then what should you do? Kung gayon, ano po yung dapat mong gawin? Commit their soul to Him in doing good. Ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. It means, you receive a lot of affliction. Ibig sabihin, tumanggap ka ng maraming kapigatian. Then what should you do? Kung gayon, ano yung dapat mong gawin? Commit your affliction to the Lord. Ipagkatiwala mo yung kapigatian mo sa Panginoon. It's your affliction. Ito yung kapigatian mo. Don't hold on by yourself. Huwag mo itong ikaw lang yung maghawak. Oh Lord, it's a great affliction. O Panginoon, ito po yung matinding kapigatian. How to solve this affliction? Paano po malulutas yung kapigatiang I ito? cannot endure this affliction. Hindi ko na matitiis pa yung kapigatiang ito. Always cry. Palagi siyang umiiyak. No need to cry. Hindi na po kailangang umiyak. You can commit to the Lord. Pwede mo itong ipagkatiwala sa Panginoon. Lord, I cannot overcome this affliction. Panginoon, hindi ko na po mapagtatagumpayan yung kahirapang ito. I will commit you. Ipagkakatiwala ko ito sa iyo. It's already moved to God. Ito po yung nalipat na sa Diyos, di ba po? I don't need to solve my affliction. Hindi ko na kailangang resolbahin pa yung aking kahirapan. God will solve, right? Ang Diyos yung lulutas. Because I already commit to Him. Dahil ipinagkatiwala ko na ito sa iyo. Naintindihan niyo po? It's the way you can overcome the affliction. Ito yung paraan para mapagtagumpayan natin yung kahirapan. Just commit to Him. Ipagkatiwala lang ito sa Kanya. God wants it. At ito yung gusto ng Diyos. Oh my son, why you hold on your affliction by yourself? O anak ko, bakit mo pinanghawakan yung kahirapang ito sa iyo? Please give me. Pakiusap, ibigay mo I ito sa will akin. help you. Tutulungan I kita. will solve the problem. Lulutasin ko yung mga problema Just mo. give me. Basta ibigay mo lang ito sa akin. God wants it. Ito po yung gusto ng Diyos. And then, the important thing, in doing good, At ang malagang bagay po dito, sa paggawa ng mabuti. your side, what you have to do. Para sa iyo, ano yung dapat mong You have to gawin? commit to the Lord, what you have to do. Pagkatapos mong ipagkatiwala sa Panginoon, ano yung dapat mong gawin? Doing good. Paggawa ng mabuti. What's doing good? Ano yung paggawa ng You have mabuti? to continue your Christian life. Kailangan mong ipagpatuloy yung iyong You have to Kristiyanong continue pamumuhay. listen to the word of God. Kailangan mong patuloy na makinig ng salita You ng have to Diyos. continue have a fellowship with the brothers and sisters. Kailangan mong patuloy na magkaroon ng fellowship sa mga You have kapatid. to continue in evangelism. Kailangan mong patuloy sa evangelism. That's the thing you have to do, or all you have to do. Yan yung bagay na dapat mong gawin. Then someday you will find your all affliction was already solved. Kung ngayon, balang araw, malalaman mo na lahat ng iyong mga kahirapan po ay nalutas na. God already solved your problem, right? Nilutas na ng Diyos ang iyong mga Then problema. you just continue your Christian life. Pero para sa iyo, ipagpatuloy mo lang ang iyong Christian life. But the problem, Pero- especially many newly saved, they don't do like that.
Pero yung problema, karamihan sa mga bagong ligtas, hindi nila ito nagagawa. When they have affliction, they focus on their affliction. Kapag sila ay may kahirapan, nakatuna lang sila sa kanilang They kahirapan. don't commit to the Lord. Hindi nila ito pinagkakatiwala And sa they Panginoon. give up their Christian life. At isinusuko nila yung kanilang kristyanong pamumuhay. Well, before salvation, I don't have this kind of affliction. Bago naman ako naligtas, hindi ko naranasan yung ganitong kahirapan. But after salvation, I have a more affliction. Pero bakit pagkatapos ng kaligtasan, mas marami yung kahirapan? It's because I got the salvation. Ang dahilan dito, nagkaroon kasi ako ng It's kaligtasan. because I go to church. Ang dahilan nito, pumunta kasi ako sa church. It's better. I give up my Christian life. Kaya mas mabuti, isuko ko na lang yung aking Christian life. It's better I don't go to church. Mas mabuti na hindi na lang ako magpatuloy sa church. You shouldn't do like that. Dapat na wag ninyong gawin ito. We learn today why God allowed the affliction. Bakit Right? ba pinahintulot ng Diyos yung kahirapang ito? God wants to give a more blessing Dahil to the affliction. yung Diyos gusto niya magbigay ng mas maraming pagpapala sa magitan ng Yeah, you kahirapan. have to continue your Christian life, whatever affliction you meet. Kailangan mong ipagpatuloy yung Christian life, anumang kahirapan yung danasin mo. Many say they stumble because they don't overcome the affliction. Marami sa mga ligtas yung natitiso dahil hindi nila napagtatagumpayan yung mga kahirapan. You can cry out to God. Pwede kang dumaing sa Diyos. Yeah, Awit 50, Awit 50, Awit 50, verse 15. 50 verse 15. Awit 50, verse 15. 50 verse 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita at lawalatiin mo ako. Yeah. Call upon me in the day of trouble. Tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Yeah. You can call upon Him, right? Pwede tayong tumawag sa Kanya. Even though you are in great affliction, you can call upon Him, Kahit tayo ay nasa kahirapan, pwede kang tumawag sa Kanya. right? Yeah. It's the way you can commit to Him. Ito yung paraan para ipagkatiwala ito sa Kanya. Yeah. Call upon Him. Cry out to Him. Tumawag, dumaing sa Kanya. Then God promised, I will deliver you. At nangako ang Diyos, ililigtas kita. Then you shall glorify me. At lulawalatiin mo ako. After salvation, we have to glorify God. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating luwalatiin ang Diyos. How to glorify God? Paano luluwalatiin ang Diyos? If you overcome affliction by your own power, you cannot glorify God, right? Kung mapagtatagumpayan mo yung kahirapan sa magitan ng iyong sariling lakas, hindi ka magtitiwala sa Diyos. But if you overcome affliction by God's power, God's help, you can glorify God, right? Pero kung mapagtatagumpayan mo yung kahirapan sa tulong at kapangyarihan ng Diyos, luluwalatiin mo ang Diyos. Yeah. So, in affliction, yeah, you can glorify God by overcome it by God's help. Kasi sa magitan ng kahirapan, ay luluwalatiin mo ang Diyos sa magitan po ng mga kahirapan. Yeah. And think over the affliction of a forefather of faith and other Christian. At isipin mo din yung mga naging kahirapan ng mga ninuno ng pananampalataya at ng ibang mga Kristiyano. When you have affliction, you can think that, why I have this affliction? Kapag nasa kahirapan ka, iisipin mo, bakit ba ako nagkaroon ng ganitong kahirapan? Because other Christians don't have this affliction. Parang yung ibang Kristiyano, wala silang ganitong kahirapan. Why me? Why me? Bakit ako? But not only you, but also all Christians have the affliction. Pero hindi lamang ikaw, kundi lahat ng mga Kristiyano po, mayroong kahirapan. 1 Peter chapter 5, Unang Pedro, Kapitulo 5, verse 9. versikulo 9. Chapter 5, verse 9. Chapter 5, verse 9. Kapitulo 5, 9. Okay. Yeah, basahin po natin ng sabay-sabay. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay naranasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Right? Same suffering. Parehong kahirapan. I experienced by your brotherhood in the world. Kaya naranasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. All the forefathers of the faith in the Bible, they suffer a lot of affliction. Lahat ng mga ninuno ng pananampalataya sa Biblia, lahat sila nakaranas ng kahirapan. Not just you. Hindi lamang ikaw. All. Lahat po. Yeah. Okay? Don't say, why me? Why me? Kaya wag mo sabihin, bakit ako?
there is a will of God. Why God allow the affliction? Merong kalooban ng Diyos kung bakit pinahintulot po yung So kahirapan. Lester, we should rejoice to the extent that we partake of Christ's suffering. At huli, dapat po tayong magalak dahil tayo po yung nagiging kabahagi ng pagdurusa ni Kristo. Chapter 4, 1 Peter chapter 4, Unang Pedro, Kapitulo 4, 12 and 13. verse 12 hanggang 13. 12 and 13. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo, kundi kayo magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwatian niya ay nahayag. When you have the oppression, don't think it's a strange thing. Kapag ikaw ay nasa kahirapan, huwag mong isipin ito isang katakatakang bagay. It's a natural thing. Ito po ay natural lamang. We learn today, right? Yeah. Then, verse 13, rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering. Verse 13, magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Yeah. You know, Jesus suffered on the cross Nalalaman natin nagdusa si Kristo sa krus to save us, right? para iligtas tayo. Tama po ba? We can participate in His suffering through our affliction. Pwede po tayong makibahagi sa pagdurusa ni Kristo sa magitan po ng kahirapan. So, rather than to be sad, we the better rejoice. Kaya sa halip na malungkot, mas mabuting magalak. You the better consider God really loves me. Mas mabuting ituring mo na talagang minamahal ako ng Diyos, God really want to bless me. na talagang gusto kong pagpalain ng That's why Diyos. God allow this affliction. Kaya pinahintulot ng Diyos ang kahirapang ito. If you have a more great affliction, it means God wants to give a more blessing. Kung meron kang mas malaking kahirapan, ibig sabihin, bibigyan ka ng Diyos ng mas malaking pagpapala. It's God's love. Yun yung pag-ibig ng Diyos. Naintindihan niyo po? Yan po ba? That's why when you understand where the affliction, you will not be stumble when you meet the affliction. Kaya kapag naintindihan mong mabuti, yung kahirapan, hindi ka po matitisod kapag ikaw ay nasa kahirapan. We remain to session. May natitira po tayong 2 session. Tuloy-tuloy. Magpatuloy po. Okay? Okay po? Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at thank mapagpala. you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to have this New Beginner Bible Study. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na magkaroon ng ganitong New Beginner Bible Study. Please lead all the brothers and sisters can finish this Bible study until last session. Pakiusap at nubayan niyo po ang lahat ng mga kapatid na matapos po yung New Beginner Bible Study nito hanggang sa huling session. And then we can know how to live our remaining Christian life. At upang malaman namin kung paano kami mamumuhay sa aming natitirang Kristiyanong pamumuhay. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Salamat po.